The European Perspective. This is a 15-minute open conversation and timely and Pinoy-relevant topics. I am Jocelyn I. Ruiz of Radyo Pilipino ng Vaticano. Tonight is a very special episode of European Perspective because we will talk about Pinoy talents. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang espesyal po ang ating edisyon ng European Perspective dahil makakasama po natin ang isang kilalang Pinoy, isang kabataan na kilala bilang rapper dito sa Roma, maging sa Italia, at maging sa buong mundo. Dahil marami na po siyang mga videos na naiproduce sa YouTube. At wala pong iba, siya po ay 22 years old, si Tadjak Ticas. Hello Tadjak, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po, Ate Jocelyn. Okay, ayan. Salamat at pumayag ka na ma-interview ka namin dito sa Radyo Pilipino ng Vaticano. Salamat din po sa pag-iimbita at saka sa pagtawag po sa akin. Okay, so Tadjak, yung muna naming katanungan sa'yo is, dito ka ba ipinanganak sa Italia? Opo, dito po ako pinanganak at pero hindi po ako dito lumaki sa Pilipinas po. Bumalik po ako dito nung 12 years old po ako. Okay. So, kilala ka na Pinoy rapper. Nakita namin yung mga ilang kanta mo sa YouTube, yung mga videos mo, magaganda. And napanood ka na lang namin ilang beses sa TV. Tatanong ko lang, ikaw bilang isang kabataan, paano mo nalaman or natuklasan na meron ka palang ganitong klase ng talento? Actually, meron po akong mga napapakinggan ng mga rapper po dati nung bata po ako. Isa po sa mga naging inspirasyon ko rin at saka napapakinggan ko po na maganda po yung ginagawa nila. E di parang ginaya ko po siya, pero hindi ko po alam na magtutuloy-tuloy po pala na hanggang ngayon na gagawa po ako ng kanta. Dati parang laro lang po sa akin. Ngayon parang ginawa ko na pong career, ginawa ko na pong libangan. Tapos ginawa ko na rin pong parang buhay ko po yung music. So ngayon, pag nung ginaya mo sila, inisip mo ba na meron kang ganitong klase ng talento sa pagkanta? In a different way? Hindi po. Hindi. Nung una, lang po parang nung napapakinggan ko sila, syempre, bumibilib ka dahil nakagawa sila ng ganong klaseng music na tapos mga parang tula. Nag-umpisa po ako magsulat noon, tapos medyo hindi ko po alam kung bakit nagtuloy-tuloy basta nagkaroon po ako, yun po, tawag dito, nagkasakit ang mami, tapos mga problema. Tapos isa pa, gumawa ako ng isang kanta na para sa girlfriend ko na brinake ako. Yun, medyo inspiration po yun. Tapos nung nawala siya, yun po yung parang naging sandalan ko yung paggawa ng music. Kaya sa Bisyo music. Okay. Naging ko po. So parang it is a discovery talent talaga na nangyari dun sa sitwasyon mo, sa buhay mo, and then doon ka nakakuha or humugot ng ng lakas para ipagpatuloy itong talento na to. Tama ba? Opo. Okay. So sabi mo nakakapagsulat ka rin. Opo, yung pong mga kanta ko pong yun, ako po lahat ang nag-compose nun. Wow. Ako po ang nagre-record po, may home studio sa bahay po, tsaka isang studio po rin po sa Chaser Mic doon po sa grupo ko. Dalawa po yung pinagre-recordan namin. Kami po lahat po ng mga rapper po dito sa Roma, katulad ko po, kami rin po naglalabas ng mga sariling kanta namin. Para po sa pag-angat at saka pag-ano rin po ng pangalan namin. Okay. So kapag ba halimbawa sumusulat ka or gumagawa ka ng kanta, pumupunta ka ba sa isang lugar para ma-inspired ka or base lang sa sitwasyon? Or halimbawa, let's say, nasa bus ka lang, bigla kang nakapag-isip na, oy, ito, dadagdag mo ba? Or sa isang upuan mo, yun na ba? Makakaya mo ba sulatin agad? Or depende sa Depende po sa sitwasyon minsan medyo magulo yung isip, medyo problemado. Minsan gusto mong magsulat pero hindi pumapasok. Minsan naman, pag naghahanap ako ng beat as in instrumental sa computer, nakakakita po ako sa mga online site na mga beat na ganyan, da-download siya po pag napakinggan nyo, parang ang kinakausap ng beat parang iba yung dating, parang gagawin ko to, iba. Pero minsan, pag napakinggan mo na yun, parang tatamarin ka na naman. Kaya yung tamad na yun, dapat lalabanan mo siya. Talaga dapat pagporsigido ka. Pag sulat ka lang ng sulat, pag hindi ka na kontento, gawa na naman. Para ma-maintain mo yung sipag. Dahil pag oras na hininto mo siya, yun, magtutuloy-tuloy na, tatamarin ka na yun. Tatamarin ka na. Okay. So, Tadjak, yung isa pang bagay na gusto namin itanong,
nakapag-produce ka ng maraming mga video. So, paano? Paano mo ito nagawa? Mahilig po talaga ako mag-video na para sa sarili ko po kung saan po ako nagpupunta dahil ang purpose ko po talaga is makilala po ako. Gusto ko pong maging, hindi naman yung totally makilala na pero yung marinig po yung music na ginagawa ko. Kaya po ako nag-video is kasi kung music lang po, hindi po nila masyadong maririnig hindi po nila makikita, hindi po nila alam kung saan nila hahanapin. Ang ginawa ko po is mag-ano po ako ng video. Nung umpisa, video lang na sarili ko. Ako lang po naggagawa na binibidyohan lang po ako ng kaibigan. So after that, medyo tumagal po ng mga ilang buwan, ilang taon. May nakilala po ako is Rapi Santos, graphic saint. Na nag-ano po sa akin, tinanong ko siya kung pwede siya mag-video. Sabi niya, okay daw, wala daw problema. Tapos yung napakinggan niya ang mga music ko, nag-decide siya na hawakan niya ako na tuwing maglalabas po ako ng kanta, siya magbibideo sa akin. Walang bayad. Kumbaga tulong niya sa akin buong puso na gusto niya akong tulungan, gusto niya ako iangat, i-promote. Okay. Hindi, nagpapasalamat po ako sa tao yun, kay Graphic Saint, kay Rapi Santos. Okay. So, Jack, ilan na bang mga videos na na-produce niyo sa YouTube so far? Videos? Ako, meron na po akong mga siguro 7 video po na yung iba po is unprofessional, yung dalawa po na talagang gawa po niya na professional po. That is talagang official music video po. Yung iba po is video lang na at least mapatungan ng kanta, mapanood nila kung ano yung ginagawa ko dun sa kantang yun. Okay. Na, yung iba naman po na picture lang na nilalagay po namin, kasama ko po yung mga kagrupo ko, yung Chaser Mike po, nandun po lahat. Mga picture namin, sulat, lyrics, nandun na po. Okay. Jack, dumating ba sa point na nag-aral ka rin ng voice lesson? Kasi mahalaga yon, lalo na mabilis yung kanta mo. Nag-aral ka ba ng voice lesson? Or hindi? Parang discovery talent talaga? Hindi po ako nag-aral actually ngayon. Po ako natututo ng voice lesson na yun kasi nag-try po ako mag-choir. Nagustuhan ko po yung choir. Kaya medyo tinuturoan po ako ng mga nagka-choir dito sa Urbana. Okay. So, paano na-develop mo rin? Na-develop mo pa right now din? Opo, yung boses po. Pero yung boses pong talagang ginagamit ko is talagang yung natural po yung pinag-aaralan ko po talaga i-maintain yung tapang, yung angas ng boses sa rapper. Okay. So ngayon, nakapag-produce ka na rin ng CD? Or plano pa lang? Hindi po, nung bago po nung dati po, naglabas po ako ng first album ko na meron po siyang 12 songs, 14 songs na akin po lahat yon. Hindi, may kasama na po ako nun na mga ibang tao. Pero hindi pa po siya talaga official dahil pag nag-official ka talaga ng album, dapat meron po talagang paghuhugutan. Opo. Ngayon po is, yun po, yung CD yun, para mapakinggan lang po ng mga ibang taong mahalaga sa akin, pinamimigay ko po dati. Okay. So, Jack, dumating ba rin sa point na parang sumusuko ka na para madaling umangat yung karir mo? Hindi ka ba napagod na naghihintay na, hanggang kailan kaya angat tong karir ko? Hindi ko ba ganyan? Or hindi? Hindi po. Kumbaga sa ngayon is, kasi pag nangarap ka, dapat dapat yung slow muna, yung medyo katamtaman lang, hindi yung sobrang taas, para at least bumagsak ka man, hindi masakit. Dapat, kaya mo lang. Ngayon, hanggang dun muna ako, parang hinihintay ko pa, naglalakad pa ako. Sa paglalakad, hindi naman nakakangalay siguro ng pag may inspirasyon ko pa. Okay, sabihin natin Jack, na yung pagiging Pinoy rapper, yan ang usong-uso sa ngayon sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. So sa tingin mo ba, ano yung pagkakaiba ng style mo compare dun sa style ng mga ibang Pinoy rapper? Para sa akin po is, halos wala naman din po pagkakaiba. Music, parehas lang po kami ng ginagalawan is music, talent, Pinoy. Yung katulad po nung tinatanggan ni Francis M sa Pilipinas. Ang akin po lang, ang pinaka talagang point ko sa music is makabayan. Yung tungkol po sa Pilipinas, love, at saka katulad po nung pag-ano ko nga po sa bayan ko, sa Balayang, Batangas. Ganun lang po yung mga mga love songs, kumbaga pang takaw kilig sa tao, at saka sa mga matured po na gusto makinig ng konting makabayan na kanta, at least medyo napapakinggan nila yung rap. Kasi yung iba kasi mga tao,
pag sinabing rap, ay wala yan, pambata yan, wala yan, gano'n. Eh, hindi po yun. Kumbaga, pag nakinig po kayo ng music, dapat talagang papakinggan yung sinasabi. Para malaman po yung mga... So, ano usually yung tema ng mga kanta mo? Yung makabayan po, katulad po ng love songs, mga gano'n. Eh, pag yung... Meron po akong isang kanta na title is Mga Pangarap Ko. Nag-ano po ako doon, nagsabi po ako ng mga gusto ko doon na balang araw, hihingi ka rin ng CD ko, balang araw. Talaga? Balang araw, may aakay sa akin, hindi ako susuko dahil nandyan lang si Ama. May ganun po akong memory. So you have also yung parang mga kanta about dun sa sa Lord, na humihingi ka ng on your reality. Yung life mo lahat po ng kasi yan talent yan siya naman nagbigay niyan Almeno kahit papano po hindi po ako marunong masyado magsimba. Hindi ako nakakasaulo ng kanta ng ng simbahan, oo. Kahit dun man lang is maisali ko siya, kumbaga parang papasalamat ko na rin dahil yun lang yung wala po akong alam gawin sa buhay na kundi talagang music lang. Talagang music. Okay, sa ngayon ba nag-aaral ka pa ba, Jack? Or ano pa yung another thing na pinagkakabanahan mo aside from being a rapper? Stop na po ako sa pag-aaral. Tumutulong na lang po ako sa magulang. Yan na lang po ang trabaho po. Okay. So, nung nagpunta ka dito, di ba sabi mo, born ka dito sa Italy, nagstay ka rin ba ng Pinas? Tapos bumalik ulit? Hanggang grade 6 po ako ng 12 years old. Tapos bumalik po ako dito. Para yun na nga po, sumama na nga po sa May mga grupo ka rin na mga kasamahan, like, let's say you're active in an organization or something. Opo. Actually, isang grupo na sinasamahan ko po ngayon. Si Chaser Mike po, yun lang po. Yung music na yun, tsaka yung mga katropa dyan, Mancini Boys. Okay. So, Mancini Boys. Oo. Yes, champion nga po pala. Oo nga, congratulations. At saka hindi pala. Gusto natin pala, Mancini family. Gusto pala natin, ano tawag doon? Surprise ta Jack. Last Monday daw ay birthday niya, kaya happy birthday. Salamat po. Okay. Sige. Jack, so, ano pa yung pangarap mo na gusto mong maabot pagdating ng panahon? Hindi ko pa po maintindihan Ang gusto ko lang po sa ngayon is magtuloy-tuloy itong ginagawa ko. Saka i-produce mo yung album mo. Opo, hindi po ako mag-stop, alalayan ako. Ang gusto ko lang po is yung mga tao pong nakapaligid sa akin na nakikinig po ngayon, sana pagdating ng araw nandun pa rin po sila. Doon po ako bumabase sa kanila. Okay. Tadya kasi, di ba, maganda na ang pinagkakabalahan mo ay isang pagiging rapper. Alam naman natin na maraming mga kabataan dito sa Italia ang maaaring nalululong sa bisyo, sa barkada, pero itong pinagkakabalahan mo is a different thing. So, parang inspirasyon ka sa mga kabataan. Sa tingin mo, bakit? Sana nga po, inspirasyon ako. Yun po, sana po. Hindi ko po alam Kanya-kanya naman po ng paniniwala yan, ng mentalidad Kung talagang pinili mo magdroga ka, wala na tayong magagawa doon. Pero hanggat maaaring iwasan yun, magbago, di dumiretso ka na ng lakad, huwag ka na lumiko. Dahil sayang naman, minsan lang tayo bigyan ng buhay ng diba? Okay, syempre ikaw ay isang kabataan, and naging Pinoy rapper ka nga. Ano ba yung bagay na natutunan mo sa iyong buhay na po pwede mong i-share ngayong gabi sa ating mga nakikinig? Natutunan ko sa pagiging rapper ko ngayong buhay is yung mga marami po kumbaga parang hindi po sagot ang masamang gawain sa mga problema. Kumbaga marami ka naman pwedeng pag-abalahan, bakit pupunta ka pa sa ibang maling desisyon. Ang sa akin lang po is ang napuntahan ko po nung panahon na may problema ako, panahon na kailangan ko ng nakakasama, at panahon na gusto ko pong maging liberated is music lang po. Kumbaga doon ko talaga itinuon. Natuto po akong umidolo sa mga taong dapat idolohin. Natuto po ako rumispeto sa kanila. Ngayon po, hindi ko akalain na magiging ganun po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga taong yun. Isa sa mga idolo mo, nasabi mo yung mga idolo, sino ba yung iniidolo mo? Marami po dito Mga sabihin natin si
mga taga dito rin po sa Roma. O sige, dito sa Roma. Sabihin natin meron ditong Lord Pride. Isa po yan sa napapakinggan ko. Meron po ditong mga dati kong iniidolo na si Teniente, si Poblete. Meron po ditong Bones. Yun po talaga. Magagaling sila mag-rap. Magagaling po sila. Talagang ano po sila, kumbaga rapper talaga. Na meron po ditong Cisco. Meron po ditong mga, sino pa ba yung mga rapper dito? Marami po dati napapahinga kasi po dati may mga old school rapper po na dating mga matatagal na, may mga Simplicado, yung mga ganyan po, may mga grupo-grupo po dati. Na dati bata pa lang po ako sumasayaw-sayaw, nakikinig ng music, hanggang sa parang gusto ko rin to. Hanggang sulat lang na sulat. Hindi ko po akalain na magiging ganyan. Opo, yung naglalaban. Naglalaban po kami sa sayaw. Oo, dati naglalaban kami. Yung dati po akong choreographer ng sayaw. Diba? Parang ang bilis lang ng panahon na, no? From the dancer ngayon, Pinoy rapper. Talagang nasa loob po ako ng hip-hop life. Okay. Ibig ka sabihin, Jack, may girlfriend ka. Ngayon po hindi. Kung minsan doon nga po umaano yung pagiging rapper ko. Kung minsan nisisira doon eh. Doon nasisira. Kasi kung minsan hindi ko alam na parang mag-girlfriend tapos magbe-break. Hindi nagiging tunay na nasisira. Okay. Pero Jack, paano mo nakukontrol yung insecurity? Yung pagkakaroon mo ng self-confidence na humarap sa camera, nakakanta ka sa maraming tao, paano mo na maintain yung self-confidence? Yung hindi ka na, kasi diba, pagka, halimbawa, let's say ako, kakanta ako sa maraming tao, nakaharap ko, parang nahihiya ako. Pero ikaw, paano mo nakokontrol yung pagiging mahiyain, and then at the same time, masasabi mo sa sarili mo na, kaya ko to, papakita ko yung best ko. Ano yung puhunan mo doon? Hindi ko po alam basta ang sa akin is, pahawakin mo ako ng microphone. Yun na yun. Kumbaga, ang lagi kong iniisip, oras na tutungtong ako sa stage, at harap ako sa mga tao, akin tong time na to. Kumbaga, wala kayong pakialam, gagawa ako ng kahit mapahiya ako dito, just ginawa ko yung gusto ko. Pero sigurado ako, papalakpak. Wow! Ganda na hindi po ako magbibitaw hindi po ako tutungtong sa stage na kung hindi kumpleto yung nasa dibdib ko. Tutungtong ako kumpleto yung nasa dibdib ko. Hindi mo po ako mapapao na, uy, wag, ganyan. Hindi po, talagang nandun ako. Kumbaga, papalakpak at papalakpak. Wow! Ang ganda naman ang motto mo, Jack. So, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta, mahalaga sa'yo. Kasi pag pinakialaman nyo po yun parang pag pinakinggan mo yung sasabihin nila kung maganda o pangit man, lalo na kung pangit paano mo magagawa yung gusto mo? Paano mo may papakita kung papakinggan mo kagad yung husgan nila? Hayaan mo munang, pag pinakinggan mo yun, ganito nila sabihin mo sa sarili mo, hinusgahan mo ako, tignan mo kami. Wow! Ganun yun. Kasi angas ng Pinoy, syempre. Nandun yun. Okay. Sige. So, Jack, dumating ba sa point na parang gusto mo rin na mag-produce ng kanta na Italian language naman? Italian language? Oo. Hindi ko po alam Kasi meron po dito mga Pilipino talaga na gumagawa rin ng mga Italian language. Salamat din po sa kanila at least gumagawa sila ng ganon. Napapakita pa rin po yung talagang talent ng Pilipino sa ibang lahi. Oo, sa ibang lahi. Ang akin po kasi parang po ako kumbaga makabayan talaga. Talagang Pilipino. Pure. Meron po ako doon sa CD ko, mapapakinggan nyo po doon sa o kaya sa YouTube, musikang Pinoy na sa akin lang at musikang Pinoy na kasama ko po yung buong Chaser Mike na ginawa naming remix na ginawa po namin kung paano po kung gaano kahalaga musikang Pinoy sa ibang bansa. Okay. O paano yung mga yung mga MTV na ginagawa niyo dun sa YouTube? Bale, bago niyo gawin yun, pumipili ka na ng place which is connected dun sa kanta mo. Or hindi, basta tourist spot lang ba? Or or everything was being planned. Yung ibig ko sabihin, bago mo gawin yung MTV mo, planado na kung saan kayo pupunta or basta kung saan lang kayo mag-videos. Kung minsan po kasi halimbawa yung kanta na yung ang topic kakaiba, parang kung ano po yung nagawa ko doon sa video ko ng mga naka-record dati, kumbaga parang pinagduduktong-duktong ko lang doon para may mapanood lang. Minsan naman pag halimbawa yung official video na nagagawin, talagang magse-set up. Yung director po namin magbibigay siya ng mag-iisip siya kung saan. Katulad po nito, dapat po may gagawin kaming
Pinoy Disco Summer, ang title po niya. Medyo nabitin po sa oras dahil medyo nagka-problema po. Hindi po siya natuloy. Pero sana po sa susunod na year magawa po namin to is pagsasama-samahin po namin dito yung mga sexy babe na mga kabataan dito. Tapos yung may mga talent, pagsasama-samahin po namin sa isang pwesto na kunwari nagbabasaan sa beach. Ano po yun? Yun po yung official video na susunod na tayo. Uy, naku, maganda yan. Alam mo ba, Tadjak, na meron na ditong Filipino Disco Bar? Papa-invite pala kita sa kanila. Na-interview ko yun last Sunday. Dito lang doon sa may Via Montebello, yung No Limits. Saan po yun? Saan mo bate? Via Montebello, number 102. Actually, ano pa lang eh, 2 weeks pa lang sila. Every sa may Sunday. Castro Pitorio po? Oo, malapit doon. Kakanta po ako doon mamaya. Talaga? Opo, nandun nga po pala yung minsan nakasama ko po, yung director ko, yung grupo niya na Stereo Sound. Oo. Ano po, magaling pong banda yon. Sila po yung gumawa ng rock version ng musikang Pinoy at saka PINOY. Na minsan kinanta ko po, nakasama po sila. Ginawa po namin instrumental, pinabigat po namin. Mas binigyan po namin ng buhay talaga. Tapos mamaya po kakanta po ako doon, medyo rap naman po, pang buhay, ano po siya, pang disco po yung kakantahin ko. Nandun din po sa CD yun, title it's Let's Get Ano, na kasama ko po si Teniente, tsaka po itong magagawa ko pong isa. So, Tadjak, anong tawag dito? Ang pinili mo pangalan, screen name. Hindi ko alam eh. Kasi Tadjak Tikas, di ba? Opo, yung T kasi ako na po naglagay noon. Yung Tadjak, dati Tadjak lang. Nilagyan ko po ng Tikas para medyo, simula nga kasi noon na nagrarap nga ako, medyo nagiging parang iba yung dating ko. Medyo, syempre, pag nagrap ka, medyo dumadating na medyo mayabang kasi ibang tao na, syempre, iba na eh. Iba na yung nararamdaman mo. Medyo, syempre, dapat wala kang hiya. Dati sa ganun. Yung Tadjak is parang, yun nga po, yung Tadjak malakas na sa tao talagang mai-impact, magiging ban. Oras na nandun ako, nag-perform ako, kilala na yun, nandun na yun, di na makakalimutan yung set ng Tadjak. Thank you to my shirt. Tadjak Tikas nga po pala, hindi po yung makakatsa. Wow, ikaw gumawa niyan. Hindi po, meron po ito, Jopsy, ano po, yung Jopsy Clothing po. Sino yun? Sponsor mo ako sa susunod. Oo nga, sponsor mo siya ha, pinromote ka niya. Po. Ano po siya, tabaga 25 euro po ito sa akin. Oo. Niregalan niya pa para... Okay. O sige, dito lang din siya sa Rome. Opo, dito rin po siya. Ano po siya, ito po yung business niya, gumawa po ng mga kung ano-ano mga damit ng mga hip-hop o banda na siya po ang nag-design, basta sabihin niyo lang po yung design. At siya na pong bahala niya, paposto po sa Facebook. Okay, so Tadjak, ayan, dahil nandiyan na tayo sa name mo na Tadjak, ano ba yung totoo mong real name? Kasi dun sa Balitang Europe, hindi ko rin sinabi kung ano real name mo eh. So marami nagtatanong, ano ba talaga yung totoong pangalan ni Tadjak? Jack Roman Bailosis Ten po. Yun po yung totoong pangalan. Wow. Na, kumbaga, tinago ko lang po talaga na ayoko po malaman ng iba. Ay, ngayon, alam nyo na eh. O nga po pala, sa, speaking of Balitang Europe, nagpapasalamat din nga po pala kay Sir Arnold dahil kung hindi dahil po sa kanya, yung hindi tayo magkakakilala. Na doon po sa nakatambay po siya doon sa may sa opisina ng Urbana dito po sa kung nasaan po tayo ngayon pinakinig ko po sa kanya yung kanta, nagustuhan niya po, tinawag niya po si Ate Jocelyn kaya nag-umpisa po yung Balitang Europe. Salamat niya po pala sa kanya, salamat sa kanya. At salamat din sa'yo, nagpa-interview ka sa akin kahit ilang beses na nauudlot kasi gawa ng aking baby noon. Anyway, Tadjak, paano ka nga ba nagsimula ng iyong karera? Paano po ako nagsimula? Yun nga po, yung pagiging pag-ano nga po sa kanila, papakinig sa mga ganyan. Nung ilang taon nga ba ako nagsimula? Oo, ilang taon ka na nun? Nagsimula ako nung, nakinig ako nung 16 o 17 years old, pero hindi ko alam na magtutuloy-tuloy na darating yung ganito. Yun nga, nag-break nga kami ng girlfriend ko na hindi ko na tanda mo yun. So, magpasalamat ka sa kanya dahil... Salamat na rin sa'yo. Hindi ko na yung pangalan mo. Oo, magpasalamat ka at least natauhan ka. Simula nun medyo umano po ako dun medyo talagang pinagbutihan ko rin na kaya ko talaga. Gusto ko po talaga magsulat. Hindi ko po alam kung bakit na ito po yung takbo ng isip ko. Dahil siguro sabi daw ng mga daddy dati, nung bata daw sila, mahilig daw silang gumagawa ng mga tula yung part po nila. Pero yun nga po, tinuloy, parang yun po yung umano sa akin.
Okay. Sige. Wow, maraming salamat, Jack. At sana hindi ito ang una at huli na mag-i-interview ka namin dito sa Radyo Pilipino ng Batikan. Pero bago yan, bago matapos ang ating pag-uusap, ano ba yung message mo? May gusto ka bang i-promote para sa ating mga dear listeners? Marami po yan. Yung mga nakikinig po sa akin, kay Jack Ticas, ng Chaser Mike, higit po sa lahat, sa buong Chaser Mike po, kay Lord Pride, kay Cheska, kay Teniente, kay Cisco, at kay Carlos, at siyempre sa akin po, Jack Ticas. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa mga kanta po namin. At asahan nyo po, marami pa pong darating na kanta. Marami pa po kayo mapapakinggan, mga kabayan, love song man yan, ano mga pang disco. Kami na pong bahala dyan. Kumbaga, ready nyo lang yung tenga ninyo tsaka damdamin para ma-appreciate po yung kanta. At gusto ko nga po pala magpasalamat sa official director ko, sa gumagawa po ng music video ko is Rafi Santos Graphic Design sa Facebook. Kung gusto nyo po magpunta dyan, magpagawa ng mga kasaldi po man, siya nang bahala dyan, magaling. At saka po sa pangalawang nag-aasikaso po sa akin, taga Pilipinas, taga Tarlac po siya, si MJ Santiago, yung gumagawa po ng mga graphic picture ko, yung mga siya rin po yung gumagawa sa akin, nagbibigay po, nag-offer po kung paano pagagandahin yung image, yung ganyan po, nagpagawa ng picture ko, poster, ganyan, poster po na Chaser Mike. At salamat din po siyempre sa family ko na walang sawang sumusuporta sa akin, sa mga kaibigan ko dyan sa Piazza Mancini, sa mga hip-hop dito sa Roma at bumubuhay pa ng ibang Filipino rap music dito. Sabihin natin ang Imperio Quatron Sulok, ang mga Ebanghelyo Records. Marami pa pong iba na nagpapasalamat po sa inyo. Tuloy lang, sama-sama tayo, kapit kamay, one love, isang puso lang natin. One love, one music, Filipino. Salamat. Okay. So, sa halimbawa, gusto ka nilang ma-reach. Saan ka ba nila makikita? Saan ka ba nila pwedeng tawagan? Kung sakaling i-invite ka nila na kumanta? Or invite ka nila sa isang event? I-guess ka? I-add nyo lang po ako sa sa Facebook. Makikita nyo po dun yung sulat nyo lang po Jack Ticas, T-A-H-J-A-C-K Ticas, Z po yung huli. Tapos tawagan nyo lang po sa 320-93-75-305. Maaano nyo po ako doon. In English sa Tagalog? Lagi mo international. Opo, 320-320-9375-305. Okay. Tawagan nyo lang po ako pag kailangan nyo po ng performer at dadalhin ko po ang buong Chaser Mike para magpaano po sa inyo. At matatagpuan nyo lang po ako dyan sa paikot-ikot lang po ako dito sa Roma, sa Mancini. Lagi po ako nandun. At saka kung gusto nyo nga po palang hanapin yung kanta po namin, sulat nyo lang po sa YouTube. Search nyo lang po Chaser Mike o kaya Jack Ticas. Makagawa ng awitin ng sarili kong likha. Magustuhan ito ng mga nakikinig ng mata. Kaya pakinggan ng awitin na kung sinasadula. Napangarap sa puso't isipan ko nagmula. Makagawa ng awitin ng sarili kong likha. Magustuhan ito ng mga nakikinig ng mata. Kaya pakinggan ng awitin na kung sinasadula. Rapa'y kinapitan ko upang maging daan para maibahagi ko sa inyo ang nilalaman ng aking puso at isipan. Damdaming kalooban para inyong malaman kung anong katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ako sumusulat. Nag-e-enjoy ako kahit ako ay napupuy. At nakagawa lang ng awitin na angkop sa lahat. At ang lasa ng mga tao sa akin kumagat. At pagdating ng araw ay titingalain din ako. Darating din ang panahon sa akin may iidolo. Tapos maririnig ko, kinakanta nyo kanta ko. At biglang lalapit sa akin ilan sa tagahanga ko. Sana magdilang angel, sana magkatotoo.